Nasaan tayo? Tanong ni Sonny kay Rosana nang nasa daan na sila. Sa sementeryo tayo bago ang lahat. Saad ni Rosana sa kanya na nagkatingin na naman si Dino at Sonny. Sige, sagot ni Sonny. Makalipas ang ilang oras, narating na nila ang sementeryo kung saan nakalibing ang pamilya niya. Mag-isang pumunta sa puntod si Rosana. Nag-alay siya ng bulaklak at ng dasal sa kanyang mga kapatid at kanyang magulang. Tahimik lang na nakatayo sa harap ng puntod si Rosana. Habang sa malayo, may dumaan na sepulturero. Napatigil to nang makita siya. Hindi to makapaniwala na nandito na ulit si Rosana sa Pilipinas. Nagmamadaling umalis ang sepulturero at tumakbo to papunta sa kubong tinitirahan niya sa loob ng kanyang sementeryo. Kinuha niya ang cellphone niya para tumawag. Oo, totoo ang sinasabi ko. Nandito si Rosana sa sementeryo. Ako nga din hindi makapaniwala na bumalik siya dito sa Pilipinas. Oo, nandito pa siya. Tawagan mo sila. Sige, makita tayo dito. Saan nito? Bago binaba ang tawag. Muling lumabas ang matanda at tumayo siya sa isang puno. Natanaw lang niya si Rosana at ang dalawang kasama nito. Habang panitingin naman siya sa kanyang phone. At maya-maya lang ay nag-vibrate ito. Agad niya itong sinagot. Nandito na kami. Saad ng tao sa linya. Alam niyo na kung saan. Sagot ng matanda. Sige. Sabay baba nito ng phone. Patawad kung natagalan ng pagdalaw ko rito. Saad ni Rosana sa kanyang pamilya. Alam niyo naman ang sitwasyon ko. Dagdag pa niya. At napalingon siya sa kanyang likuran nang lumapit sa kanya sina Dino at Sonny. Bakit? May bisita tayo. Sagot ni Dino sa kanya. Binalik ni Rosana ang tingin niya sa lapida ng kanyang mga kapatid at yumuko siya. Patawad sa inyong dalawa. Saad nito nang hinawakan niya ang mga to. May nakitang ilaw ng mga kotse sina Dino at Sonny. Kaya tumakbo sila papunta sa sasakyan at kinuha ang mga armas nila. Pumarada ang tatlong malalaking SUV malapit lang sa kanilang sasakyan. At hinarangan pa nito ang daan para hindi sila makatakas. Kaya agad na tinutok ni Dino at Sonny ang mga armas nila. Bumukas ang mga pintuan at lumabas ang mga sakay nito. Pansin nila na wala tong dalang mga armas. Hanggang dyan lang kayo, saad ni Dino sa kanila. Habang nakatutok ang mga armas nila sa mga bagong dating na mga tao. Nang huminto ang 15 tao malapit kina Dino, doon na rin tumayo si Rosana at nagsimula na siyang naglakad papunta sa dalawa. Nakita ni Rosana ang mga taong nakaharang sa kanila at tumayo siya sa pagitan ng dalawa. Lumapit ang isa sa kanila. Tumayo ito malapit kay Rosana. Kaya sinabihan niya ang dalawa na ibaba ng mga baril nila na sinunod naman nila si Rosana. Akala namin hindi ka na babalik dito sa Pilipinas. Saadong taong nasa harapan niya. Hindi namin inaasahan ang pagbalik mo rito. Dagdag pa nito na tumingin si Rosana sa kanila at sa mga taong nasa harapan niya. Ako nga rin, hindi ko inaasahan ang pagbalik ko rito. Isa lang ang ibig sabihin nito. Sadong isa pang tao na lumapit din at tumayo sa tabi ng una. Tumango lang si Rosana kaya lumapit sa kanilang 13 tao. Handa kaming tumulong. Sadong nasa likuran ng una. Oo, nakahanda kami. Sadong isa pa na napangiti si Rosana. Akala ko, wag mong isipin yan. Alam mong tapat kami sa'yo. Maraming salamat. Saad ni Rosana na napangiti silang lahat sa kanya.
Binabantayan ko ng maayos ang puntod ng mga magulang at kapatid mo. Saad ng sepulturero na napalingon sa kanya si Rosana. Nakikita ko nga, maayos ang mga puntod nila. Napangiti si Rosana sa ginawa nito. Naging seryoso naman ang mukha ng lahat nang tumingin si Rosana sa langit. Alam naming sinabihan mo na kami noon na huwag nang ituloy ang buhay namin sa sindikato. Sinunod namin to. Pero sa huling pagbalik mo dito at pag-alis mo, doon namin napagtanto na hindi pa tapos ang lahat. Saad ng unang lalaki. Wilfredo, noon pa man sinabihan ko na kayo na mamuhay kayo ng payapa. Uulitin ko muli. Laban ko to at hindi kayo kasali rito. Dagdag pa niya. At tinignan niya ang kanyang mga tauhan noon. Kung tungkol to sa sindikato, kasali kami rito. Saad ni Ruben sa kanya. Ay, ano ba kayo? Hindi ba sinabihan ko na kayo na mamuhay kayo ng payapa bago kami umalis papuntang Italy? Saad ni Dino sa kanila. Alam namin. Saad ni Roger. Pero kung hindi dahil kay Rosana, hindi namin malalasap ang buhay na meron kami ngayon. Tinanaw naming utang na loob to sa'yo, Rosana. Saad ni Ernie sa kanya. Kaya sa abot ng aming makakaya, tutulong kami sa anumang pangangailangan mo. Saad naman ni Rico. Kung kailangan nyo ng armas, marami akong nakatago. Saad nung nasa likod. Sasakyan, marami ako. Saad naman nung isa. Hindi ko ilalagay ang buhay nyo sa peligro. Saad ni Rosana sa kanila. Sinabi ko na noon pa, kaya wag nyo na akong suwayin. Saad ni Rosana. At tinulak niya ang mga ito para makapunta siya sa kanyang sasakyan. Hindi naman kailangan ng presensya namin para makatulong sa'yo. Saad ni Wilfredo sa kanya. Na napahinto naman si Rosana. Kaya lumapit sa kanya si Wilfredo. Gaya ng dati, basta lang makatulong kami. Saad niya na nakatingin lang sa kotse si Rosana. Napangiti siya. Kung ganon, tinatanggap ko ang tulong niyo. Saad nito na napangiti silang lahat. Sumunod na sina Dino at Sonny sa kanya papuntang sasakyan. Kasunod ang 16 na tauhan nito. Nung nakasakay na si Rosana, inalis na nila ang kotse nila sa harap nito. Bukas na bukas, makukuha mo na ang lahat ng kakailanganin mo. Saad ni Wilfredo sa kanya. Salamat. Walang anuman, Amorosa. Saad niya. At niyoko nila ang ulo sa kanya. Saan niyo pala gusto magpa-drop? Tanong ko sa kanila nung nasa daan na kami. Sa MOA. Saad ni Jaisel. Na hindi ko naman maiwasan na mapatingin sa maputing niyang hita dahil nakapalda siya. Sige, drop ko kayo doon. Saad ko. Napansin ko naman ang nginitian niya ako. Maganda si Jaisel. Maputi, mahaba ang buhok, matangos ang ilong. At sa suot niyang fit na blouse, bumakat ang harapan niya. Harap! Saad ng Julie sa akin dahil nakatutok kasi ako sa atensyon ko sa hubog ni Jaisel. Sorry. Saad ko na napansin ko naman ang tawa lang si Jaisel. May girlfriend ka na ba, Ken? Tanong ni Jaisel sa akin. Meron na. Girlfriend mo bang hinatid mo sa airport? Hindi. Parents ko. May puputahan kasi silang business meeting sa London. Parents mo ang hinatid mo? Gulat na tanong ni Jaisel sa akin na napatingin tuloy ako sa kanya. Napansin ko naman na tinapik siya ni Julie sa balikat. I'm sorry. It's okay. Saad ko na nagtaka tuloy ako sa kanya.
Sorry sa reaksyon ni Jaisal, Ken. Mahilig kasi to sa kape. Saad ni Julie sa akin na nakita ko naman na napabugnot ang mukha ni Jaisal. Wala yun. Saad ko sa kanya. Sabay ngiti ko kay Jaisal. Akala ko hindi kayo marunong magtagalog eh. Nag-i-English kasi kayo kanina. Ako marunong talaga ako kasi dito ako lumaki sa Pilipinas. Pero itong si Jaisal, I know how to speak Tagalog. Tinuruan ako ng mama ko. Pagputol ni Jaisal kay Julie. Mabuti naman na tinuruan ka ng mama mo. Yung iba kasi, hindi na nila tinuturuan magtagalog ang kanilang mga anak. Saad ko sa kanila. Napansin ko na natahimik na lang si Jaisal at nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Kaya naman napasulyap ako sa kanyang ibaba. Nang magulat na lang ako dahil biglang dumungaw si Julie at tumingin to sa akin. So Ken, saan niya na napaatras ako ng kaunti dahil sa gulat. Yeah? How long have you been a cop? Just started last Monday. Really? Gulat na tanong ni Jaisal sa akin. Natinulak niya ang mukha ni Julie pabalik sa likod. Yeah, sa katunayan nga napasabak agad ako sa gunfight kaninang umaga lang. Pagmamayabang ko sa kanila na napansin ko naman na nagkatinginan silang dalawa. Yan, nasa MOA na tayo. Saad ko sa kanila. Kaya pinarada ko si Pinky malapit lang sa mall at nagpaalam na sila sa akin. Thanks for the ride, Ken. Saad ni Jaisal sa akin nung nilagay ko sa parking si Pinky. No problem. Yes? Tanong ni Jaisal. Okay lang ba na magpa-picture tayo? Nahihiya kung saan. No! Saad ni Julie. Sure, let me have your phone. Sagot naman ni Jaisal sa akin. Napansin ko na napabugnot si Julie. Kaya binigay ko ang phone ko kay Jaisal at lumapit siya sa akin. Nag-selfie kaming dalawa. Nahumawak pa talaga ako sa balikat niya at dinikit ko ng konti ang mukha ko sa kanya. There you go, saad ni Jaisal sa akin. Natawa ko nung nakita ko ang picture namin sa phone ko. Thanks. Saad ko. Nabigla niya akong hinalikan sa pisngi. Napatingin ako sa kanya at napangiti. Let's go. Saad ni Julie. Napansin ko naman nung umiti sa akin si Jaisal bago siya lumabas. At sumunod sa kanya si Julie. At sinara niya ang pintuan ni Pinky. Thanks for the ride, Ken. Saad ni Jaisal. Ngiti lang ang nireply ko sa kanya. Salamat. Saad ni Julie sa akin. Natumango ako at nakita ko naglakad na sila papunta sa MOA. Nakatingin lang ako sa kanila nang papalayo na sila. Wow! Ang tangi na sambit ko. Agad kong inatouch ang picture namin ni Jaisal at pinadala ko to kay Jigs. Pucha! Ang reply niya na natawa lang ako. Samantala, may nahanap ka na ba? Tanong ni Francine sa lola Aida niya nang nasa isang butik sila sa MOA. Wala eh. Maganda sana ang design niya pero walang size ko. Saad ni Aida sa kanya. Lola, nagtanong ka ba sa sales lady? Oo, wala talaga. Sa kabila na lang tayo, Lola. Baka meron doon. Sige, tara na nga. Inis na saad ni Aida at lumabas na sila. Naglakad sila papunta sa kabilang butik nang magkasalubong sila ni Jaisal. Hindi kilala ni Francine si Jaisal, pero si Jaisal kilala niya si Francine dahil sa litratong pinakita ng daddy Ken niya sa kanya. Bakit? Tanong ni Julie nung napahinto si Jaisal at nilingon si Francine. Kapatid ko. Saad nito na agad tumingin si Jaisal. Sigurado ka ba? Oo,
Positibo ko. Wow, parang coincident ata na makita mo ang magkapatid sa isang araw. Saad ni Julie, na bigla na lamang sinundan ni Jaisal si Francine. Hey, wait! Tawag nito sa kanya. Nagad naman siyang sumunod kay Jaisal, papasok sa isang butik. Nakatayo lang sa kabilang rack ng mga damit sina Jaisal at Julie, habang pinapanood sina Francine at Aida na pumili ng mga damit sa kabilang rack. Ito siguro kakasya to sa'yo. Tignan natin, sagot ni Aida sa kanya. Kinuha niya ang damit kay Francine at pumunta na siya sa fitting room. Lola, what? Ngumiti si Jaisal na parang natuwa siya. What's wrong with you? Takang tanong ni Julie sa kanya. Ang Lola Aida ko. Wait, mahinang saad ni Julie nung lumipat sa kabilang rack si Jaisal at tumayo siya malapit kay Francine. Nung nagkatinginan sila, nginitian siya ni Francine kaya ngumiti lang din siya. Nice purse, saad ni Jaisal. Thanks, sagot naman ni Francine. Muning tumingin si Francine sa mga damit sa rack habang nakatingin lang sa kanya si Jaisal. Hanggang sa napansin to ni Francine. Can I help you? Sabi ni Francine sa kanya na kinalibit ni Julie sa braso si Jaisal. I'm sorry, it's just that I really like your purse. Sabi ni Jaisal sa kanya. Kaya hinawakan to na maigpit ni Francine ang bag niya at umatras siya ng konti palayo kay Jaisal. No, I'm not a bad person. Saad ni Jaisal na lalong lumayo si Francine sa kanya at tumalikod na ito saka pumunta sa fitting room kung nasaan ang Lola Aida niya. Nice one, saad ni Julie. Shut up. Mahinang saad nito. Hahakbang na sana siya nang hinawakan siya ni Julie sa braso. Don't. You are only making it worse. Payo ni Julie sa kanya. Lumabas na lang sila ng butik at numambay sila sa isang cafe. Natanaw lang ang butik na pinasukan nila kanina. Nakontak mo na ba siya? Hindi sumasagot Sagot ni Julie. Susuntukin ko yung mokong na yun pag nagkita kami. Inis na saad ni Jaisal na napangiti lang si Julie. So, mag-hotel tayo nito. Ano pa nga ba? Pero may iba pang paraan naman, saad ni Jaisal na napangiti siya sa butik nang lumabas na sina Francine at Aida. Oh no, I won't allow this, Jaisal. Sagot agad ni Julie. Hindi ba sabi ni Mama, sa ligtas na lugar tayo magstay? At since hindi sumipot ang bastardong yun, what a better place, safer than with them, saad ni Jaisal na napailing na lang si Julie. That's not what your Mama said na pupuntahan natin, saad ni Julie sa kanya. I don't care what Rosana said. Hey! Tawag ni Julie nung tumayo si Jaisal at lumabas siya ng cafe papunta kina Francine at Aida. Huminto si Jaisal at kinuha niya ang phone niya. So ano, lalapitan natin sila at sasabihin, Hi, hello, ako yung babaeng nanakot sa'yo kanina. Oh, by the way, pwede bang tumira sa inyo? Ganun ba? Sarkastikong saad ni Julie. Not like that, you fool, saad ni Jaisal na may ginagawa to sa phone niya. Ano ba yung ginagawa mo? Eto, saad ni Jaisal na may pinindot siya at maya-maya lang narinig nilang tumunog ang phone ni Francine. What did you do? Don't worry, it's all in the plan. Mayang padawan, saad ni Jaisal na napailing na lamang si Julie. Cellphone mo ba yun, Apo? Tanong ni Aida sa kanya. Nang naglakad na sila papunta sa kabilang side ng MOA. Teka lang saad ni Francine
at kinuha niya ang phone sa loob ng bag niya at nakita niyang may message siya sa Facebook. Hala, bakit? Anong nangyari? Tanong ni Aida sa kanya. Yung kaibigan ko nag-message sa akin. Kaklase mo? Hindi, kaibigan kong nakilala ko sa internet. Teka, magsasend lang ako ng reply. Saad ni Francine. Naumupo muna sila sa isang bench habang nagtatype si Francine sa phone niya. Tumunog ang phone ni Jaisel at binasa niya ang reply ni Francine. Na agad siya nag-send ng reply at nakita niyang natuwa si Francine sa message niya. Na agad to nag-type sa phone niya. Paano? Tanong ni Julie. 2 taon ko nang kausap ang kapatid ko sa Facebook. Inad ko siya kaagad nung pinakita ni Daddy Ken ang pictures nila ni Junior. Junior? Yung driver natin kanina. Si Ken. Saad niya na umiling lang si Jaisel at nag-send na siya ng reply kay Francine. Tara, yaya ni Jaisel sa kanya. Saan? Basta. Nasumunod na lamang sa kanya si Julie. Nakaupo pa rin sina Aida at Francine sa bench nang lumapit sa kanila si Jaisel at si Julie. Biglang napatingin si Francine sa kanya na nakita niya itong nagtatype sa phone niya. Alam mo ba na nandito yung babaeng nakausap ko kanina sa boutique? Sabi sa message niya kay Jaisel. Lihim lang na natawa si Jaisel at nag-send siya ng reply. Ay, alam mo ba na may nakita akong bag kanina? Ang ganda-ganda, nagustuhan ko talaga siya. Pero parang natakot yung babaeng may-ari noon. Saad ni Jaisel sa kanyang reply. Sinendo ni Jaisel na narinig niyang tumunog ang phone ni Francine. Ganun ba? Reply ni Francine sa kanya na napatingin siya kay Jaisel nang narinig niyang tumunog ang phone niya. Oo, sinendo ni Jaisel kay Francine at kunwaring nagulat siya nang marinig niyang tumunog ang phone ni Francine nung malapit na siya sa kanya. Kaya napatayo si Francine at humarap kay Jaisel. Nagkatinginan silang dalawa at nag-type ng message si Francine sa phone niya. Doon siya nagulat nung marinig niyang tumunog ang phone ni Jaisel at kunwaring nagulat din siya. Francine? Takang tanong ni Jaisel. Jaisel? Takang tanong din ni Francine sa kanya. Oh my God! Francine Reyes? Yes, Jaisel Nunez? Yes! Natutuwang sagot ni Jaisel na agad silang naglapit at nagyakapan silang dalawa. Who would have thought? Saad ni Francine. Ako din. Teka, sorry nga pala kanina. I didn't mean to scare you. Saad ni Jaisel. Natakot talaga ako kanina, kaya lumayo ako. Sorry. Apo, saad ni Aida. Ayla, ito nga pala si Jaisel, kaibigan ko. Pakilala ni Francine sa kanila na niyakap siya ni Jaisel. Ay, nice to meet you, Iha. Saad ni Aida nung binitawan siya ni Jaisel. Akala ko ba nasa London ka? Tanong ni Francine sa kanya na tinignan ni Julie si Jaisel nang ngumiti lang siya. Vacation, kasama ko nga palang pinsan ko, si Julie. Pakilala niya sa kanila. Nice meeting you guys. Saad ni Julie sa kanya. Kailan ka pa dumating? Earlier lang. Wow, do you guys want to have some coffee or cake? Tanong ni Francine sa kanila. Apo, yung lolo mo. Paalala ni Aida sa kanya. Ay, oo nga pala. Well, kung wala kayong ibang lakad, gusto niyong sumama sa bahay para doon na tayo maghapunan? Tanong ni Aida sa kanila na pareho namang natuwa si Francine at Jaisel. Sure! Sagot agad ni Jaisel na napailing na lamang si Julie. Great! May dala ba kayong sasakyan? Wala. Sagot ni Julie. Tara na, may dala kaming sasakyan.
Sagot ni Francine na napangiti si Jaisel. Pagdating ko kina Lolo Rudy, agad akong bumusina. Maya-maya lang ibumukas na yung gate at nakita ko si Lolo Rudy at pinasok ko na sa loob si Pinky. Wala pa ba sina Francine? Tanong ko kay Lolo Rudy. Nakausap ko ang lola mo, pauwi na raw sila at may bisita tayo. Sino naman po? Kaibigan ng kapatid mo. Sino? Hindi ko alam. Tulungan mo na lang akong ihanda ang lulutuin ng lola mo. Saad niya sa akin. Kaya pumasok na kami sa loob ng bahay at pumunta ng kusina. Ano bang lulutuin ni Lola? Afritada at nilagang baboy. Wow, sarap! Saad ko na natawa lang si Lolo. Pagkatapos namin hiwain at linisin ng mga gulay at mga karne, narinig na namin ang busina ng kotse sa labas ng gate. Baka sila na yun, saad ni Lolo. Ako na, Lo, saad ko sa kanya, na tumango lang siya at lumabas na ako. Hi mga loves! Pa-support naman po ng new backup channel natin, Miss Amorosa. Pa-subscribe naman ako mga loves. Maraming salamat. Ingat po kayo. Mwah!